are His. Kilala ng Panginoon kung sino ang sa Kanya. Kung kinsa tong tinuod nga iya, kay ila ang Ginoo. So, ayaw karon pagpakaroon ingnon nga iya kas Ginoo, kay baptist ka na for many years. Kung tinuod nga wa ka na ginulsol, wa ka muto kang Jesus kay mo malaluwas, baptist ka lang, pero dili ka iyas Ginoo. Yung sa payang isumpay dire. Ingon siya, everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. Turn away from wickedness. Well, yun sinabi ko kanina, hindi tayo mga wicked people. Kung may mga times na nakagawa tayo ng wickedness, balik po tayo sa righteousness. Ayun pa yun. Hindi naka-wicked person. So yan ang sabi ng Panginoon. Everyone, you and me, bawat isa na nagsasabi ako, yan ako sa Ginoo, Christian ako, anak na ko sa Diyos. Kung ikaw na, ingon niya rin, everyone who confesses the name of the Lord from time to time, tinatawag na natin ang Panginoon, it is a must, turn away from wickedness. Turn away from wickedness. Talikuran mo. Kapatid, halimbawa, nag-i-enjoy ka sa grupo ng mga kakilala mo, mga kasama mo, tapos ginagawa ang mga karumal-dumal sa harapan ng Diyos, ano nangyari sa'yo? Nag-i-enjoy ka? Tapos kung nasa gitna ka ng mga brothers and sisters in the Lord, parang wala kang kagalakan. Tanungin mo sarili mo, ikaw ba'y totoong Kristiyano? Everyone who confesses the name of the Lord must turn away from wickedness. And then number 3, kung gusto na ito mag-glorify sa Lord sa atong lawas, live for God. Kung kinabuhi alam sa Diyos. Sinasabi mo yan sa sarili mo. Hindi mo lang sabihin sa iba. Sabihin mo na, yes, itong katawan ko, para ito sa iyo, Panginoon. Hindi na ito gagamitin para sa kasalanan. Katulad ng sinabi sa Romans chapter 6, 11 to 14. Ito ay isang patunay na ang tunay na Kristiyano na intindihan niya ngayon kung sino siya. At ano ang dapat nakagamitan ng kanyang katawan. Sabi dito, Romans chapter 6, 11 to 14. Basahin po natin by verse. At sabi niya, in the same way, count yourselves dead to sin, but alive to God in Christ Jesus. So anong ibig niya sabihin? Isipa karon igsuon kung tinuod ka Kristiyano ka. Patay ka na sa sala. Buhi ka anang kang Jesus. Hindi ka na buhi para sa sala. Buhi ka para sa Ginoo. And then pag-abot sa verse 12, therefore do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desire. Ayaw harian. Diba? Gusto na po mahari ang trono? Dahil mga times, kinag-think kita niya, gusto na po itang mahimo ang sala. Pero siya, ayaw. Ayaw paharian ang sala sa imong lawas. Ayaw. Pag-abot sa verse 13, ingon siya, do not offer the parts of your body to sin. Ayaw i-offer. Ayaw ipagamit. Ano sabi niya? Do not offer the parts of your body to sin as instruments of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer the parts of your body to Him as instruments of righteousness. So from time to time, kung kasalanan, huwag mong ipagamit ang sarili. Kung pagkamatarong, righteousness, katarungan, o kalooban ng Diyos, paggamit mo. Paggamit. Paggamit yung mga abilidad, paggamit yung mga mata, yung mga dalunggan, okay, mga istorya, kaway kapuslanan, pangit. Yan, naiwali, paano na? Relax. Purong gana. Di ba? Yan, makadumugtan dili mayang istorya, ato pero isulti na po sa uban. You see, ang daotang sugilanon nagdagahan. Ang katong nakapasubo, katong nakapasuko, katong nakapa-discourage, mo ay sige istorya, katong makapalipay unta, makapadasig, makapalig-on, makahimayang sa Dios, gipugnan. Sa man kay wa man ang paminawa, di wala siya nakuha. Okay? So, mo ni igsoon ang gisulti sa Ginoo sa atong tanan. Pag-abot sa verse 14 sabi niya, for sin shall not be your master. Dili na nimo amo ang sala igsoon, but you are not
Sabi niya, because you are not under the law, but under grace. So yung pagka-under grace natin, hindi ibig sabihin na ang kasalanan na rin uli ang naghari. Kaya ang grasya sa Diyos mo ay naging power sa ato para makalikay kita sa paghimo o sala. Wala kita naningkamot para makatuman sa pagbuton sa Diyos. Ayon ni Pablo, grasya sa Diyos na naglihok sa sulod nato. Mo hinungdan kung nakit-an kita nga kusgan, lik-on, productive, fruitful grace of God pa rin. Therefore, glory to God. Pero kung nakita ta nga productive, useful, unya lik-on, unya ngayon kita, ako na guni. So, glory to me. Remember, the glory is of the Lord. Ang imo reward. Kung ipaliyok ni mo ang Ginoo pinagi sa kinabuhi, kung nagpagamit ka sa Diyos, nagkakaroon niya reward. Pero ang glory, iya. Ayaw kuhaan. Ikay kung kuhaan ni mong glory, dili na sa imo. Reward na imo. Okay? Manalangin na ka sa Ginoo kung nagpagamit ka sa iya, kapatinunan. Tingnan diri sa Galatians chapter 2 verse 20, kapatid, tingnan na po natin sa sarili. Galatians chapter 2 verse 20 sa inyong mga Biblia. Memorize naman sa kadaghanan, pero ato lang basahan for the sake sa atong tanan. Sabi niya, Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by if you're a faith Christian, in the Son Christ of lives God, in you. who loved me Then sabi nga ng Colossians chapter 1, anong sabi niya doon? This is the mystery. Christ is in me. Misteryo na sa uban. Sa imo karon nga nakaibalo na ka nga si Kristo na sa imo, dili na misteryo. Revealed mystery na yan. Revealed truth na yan. Ipadayag na ang kamatuoran sa imo. So ingon sa diri, Christ lives in me. The life I live in the body, the life I live in this body, in the body, I live by faith in the Son of Man of God who loved me and gave Himself for me. So therefore, ang imo karong kinabuhi, imo na ning kinabuhi para sa kay Jesus. Nga nagpakamatay sa imo. Nga nagpanhaw aron natagan ka sa kinabuhi nga walay katapusan. So muna yung so na wala na ang struggle diha. Ang struggle many times, of course, dili man tayo nga perfectly wala ang struggle. From time to time na dyan, pero dili ka ta kanunay nga may mong defeated when it comes to struggling kasi na-offer na ni may lawas. Pero wala ni mo ma-offer, ay wala na mo ma-offer. Good. I-offer. I-offer na sa Ginoo. Then number 3, glorify God by your good works. Personal responsibilidad na ninyo ito. Glorify God with your good works. Ito yung nakasulat. Sabi sa Matthew 5:16, saka ito, let your life so shine before men. Kasi light of the world tayo. A reflected light in Jesus. Shine before men so that they will see your what? Good works. So what will happen? If they will see your good works, ang sabi niya, they will glorify your Father who is in heaven. So ang good works na ito, makahatag o glory. Makahatag siya himaya sa Diyos. So therefore, brothers and sisters, shine. Diba mayroong awit, shine, Jesus, shine. If you will let Jesus shine through your life, you will shine also. Di naka-shine. Dapat mag-shine ka. Wala kay dapat ikaulaw na. Amen. Sige nung Isus na ulawan na para sa imo. Kung dili ka dapat maulaw kung magkinabuhi ka para sa kang Kristo. Dili ka dapat maulaw kung imong isulti ang Ebanghelyo. Sumala sa gingon ni Pablo, wala ko gikaulaw ang Ebanghelyo. Kay gahom kini sa Dios sa pagluwas sa tanan nga mugtuo. Okay? So, kung sa'yo buhat sa matani, ginatubutan na ito karoon nga si Jesus mag-shine sa atong life. The purpose of our salvation is good works. Wala ka naluwas tungod sa atong mayang binuhatan, pero ang tuyo manong giluwas kita tungod sa grasya, pinagi sa pagtuo, aron makabuhat kita, mga maayo, nga mao'y tuyo sa Dios sa atong Ephesians chapter 2, verse 10. Kanya, kini po di ay, giandam na ni kini mga good works, kini mga good works ba? Kung yung pamalandungan, giandam na ni, nakaplano na ni, luwason ka sa Dios niya, hatagan ka niya ni ini nga mga gasa, kaya tuyo niya sa imo, kung tagaan ka niya gasa, nga may mo kang evangelist, may mo kang missionary, may mo kang teacher, may mo kang encourager, may mo kang comforter, may mo kang miracle worker, etc. Nakaandam na.
Siya nagbuot unsa nga abilidad, unsa nga katakos ang inihatag sa imo, human ka mutuo, human ka niya luwasa. So therefore, inaasahan, expected ka na kumilos ka, magliho ka according sa kakayahan ng ihatag niya. Ayaw ka kumparar, ayaw pag-ingon nga, nakahina ko yung nahimo. Wala, dahil kakaibalong nga ang naa sa imong abilidad, dako kayo nga abilidad, daghan kayo nga abilidad, kunyang ipangumpara ng imong kagalingon, manubag ka sa naghatag sa mga abilidad. Kasi ang tuyo sa abilidad para sa kayuhan sa uban. Kung wala nimo ginagamit ang imong kakayahan, i-deprive nimo ang mga brothers and sisters para magta sa resulta o kayuhan nga nahimo tungod sa mga abilidad nga naa sa imo gihatag sa Dios. Okay? So good works, mag-glorify. What kind of good works will bring glory to God? Sagutin natin, number 1, work that is produced by faith. Katong trabaho nga na-produce tungod sa pagtuo. So, naaday mga trabaho nga walay pagtuo? Yes. O kanang mga butanga, walay pulos at ubagan sa Ginoo. Wala sa malipay niya. 1 Thessalonians chapter 1 verse 3, work produced by faith. Okay? Siyempre, nakaibalo mata. Nagtuo kita nga ang Dios. Nakaibalo kita nga ang Dios nagtanaw sa tuwa. Niya ingon sa Biblia, believe and you will see the glory of God. Sa ito pa, kung mananampalataya ka na, nag-start ka na magtuo, dili ka na maingon nga, sige daw Lord, buhata daw niya, rubuto ko sa imo. Ang ingon, sige no sa imo, tuo, di ba mahitabo na? According sa gisulti sa Ginoo, tuo, kung makita ni mo ang iyang himaya. O mahimaya siya sa imong kinabuhi, tungod kay dituo ka. Kana actually kanang mga binuhatan nga maayo, kanang mga good works, resulta ra man na sa tinuod nga pagtuo. Produkto lang na. Produkto lang na siya. Dili ka pwede magsikap buhat aron ingnon nga dako ka pagtuo. Kung may pagtuo ka, mubuhat ka. Mao na actually yung principle sa Ginoo. Dili na ito pwede ilaro ng mga tao, magpapaning ta kadako ta pagtuo, mo na hinungdan nga nagbuhat ng maayo. Ingon si Jesus, believe and you will see the glory of God. Kita usahay to see is to believe. Ingon si Jesus, believe and you will see. Baliktad na no? Believe and you will see. John chapter 14 verse 12. Ingon si Ginoong Jesus, ang tanan nga mutuo, maghimo sila sa akong gihimo, makahimo sila glabaw pa niining tanan, kahit kuanto mong kasamahan. So, tanan ako naghinukto ka ni Lord, murag dili ko na makahimo Lord. Dili ko makalabaw ang gihimo Lord. Ang point dito is, short na lang kaya ang time, ano nga tayo sa pag-istorya niya. He will go back to the Father. Gamay na lang. So, matong nag-ingon siya, kung kamo nagtuo mo sa ako, buhatan ninyo na akong gihimo, niya makabuhat, pag imong pa, niya akong ipaghimo, wato naman siya. Samahan. Actually, sa tinuod lang, dahil sa pag-istorya, Christ is still working today through us, His body, the church. So, nagapadayon siya sa paghimo. Sa ato pa, ang tinuod mo may pagtuo, kamo may pagtuo, buhaton nato ang ginapahimo sa Ginoo. Yan hindi nato siya limitahan. Kung gusto niya nga kini buhaton nimo, tungod sa iyang grasya nga available alang kanimo, buhata sa pagtuo nimo diha sa Ginoo. And then another, kining mga trabaho nga makahatag og himaya, kining labor means paghago nimo, pag-exert nimo effort. Labor prompted by love. 1 Thessalonians chapter 1 verse 3 gihapon. Labor prompted by love? Yeah. Pero bang gugma ang inungdan nganong naghago ka? Gugma ang inungdan nganong nagkugi ka? Dili kay kugi-kugi tapos gipagulbol. Kugi-kugi aron ingnon nga kugihan tapos wala. Pag walay nagdahig, wala na, nilumod na. Kaya paano ba kung nakasabot kita ni ini ang Ginoo may maghatag og reward, bisan grabe na imong trabaho, walay nag-appreciate sa imo, walay na imong grabe si sister, si brother, wala kang ipanawagan, wala kang i-appreciate, wala kang i-recognize, okay lang. Tutal, nakakita naman ni Lord. Pero kung luod ka, kaya ka na-recognize, sige, asa may cambio ni mo, recognition sa tao o recognition sa Ginoo? Mayo mapundod na ma-recognize. Pero siyempre, pila na ko katuig nga nagalagad sa Ginoo. Dahil mga times may ko nga, wala ko na-recognize, pero mura ko gilaparo sa Ginoo.
Kung naay panahon nga ma-acknowledge kita, dawata, pero ihatag balik sa Ginoo ang glory. Pero kung wala ka na-acknowledge, padayon na kay si Lord na yung gialangaran, di rin mga tao. Wala kang ka nag-serve, tungod lang ang i-acknowledge ka, recognize ka, kasi dunggan ka. Nag-serve man ka, para kasi dunggan din mo ang Ginoo sa iyong pag-alagad.